Good day mga koys. So Northport Batang Pier ay maganda ang panimula ngayong PBE Commissioner's Cup kung saan ay kasusyo nga sila dito ng Magnolia Chicken Templados at Meralco Balls sa 2-0 win-loss record at nasa top na nga sila ng team standing dito sa PBE Commissioner's Cup. At ang import ng talk and text na si Rudy Hollis Jefferson ay papatawan ng multa ng Office of the PBE Commissioners. At ang PBE naman ay nababalitang nalulugi na nga itong mga koys. Ito ay ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So dito nga mga koys ay tila nga siniswerte itong si Coach Bonitan at saka ang kanyang kupunang Northport Batang Pier dahil naitala nila yung kanilang pangalawang sunod na panalo dahil dito sa magandang performance ni Arvin Tolentino na gumawa ng career high 35 points, 9 rebounds, 6 nga dito ay galing sa 3-point area. So itong si Arvin Tolentino nga mga koys ay naglaro na may dadalang swerte dahil ayon nga sa kanya ay first time nang nanood ng kanyang mother dito sa laban niya dito sa Northport Batang Pier. Kaya ngayon nga mga koys ay nagtala nga itong si Arvin Tolentino ng panibagong career high 35 points at coincidence nga daw ito mga koys at nagtala nga itong si Arvin Tolentino last year ng kanyang career high, to be exact November 12, 2022 at ngayon na nga 1 year nga ngayon mga koys na itala naman ni Arvin Tolentino ang kanyang panibagong career high. At maganda rin ang nakukuhang tulong nitong si Arvin Tolentino dito sa kanyang napakasipag na import na si Vinky Joyce, kung saan nga itong si Vinky Joyce ay lagi itong umi-score ng double figure at maging sa rebounding, ganon din ang kanyang contribution dito sa Northport Batang Pier. Kaya dito nga mga koys ay hindi nakakapagtaka na nasa ibabaw ng team standing itong Northport Batang Pier ni Arvin Tolentino at saka ni Vinky Joyce dito sa PBE Commissioner's Cup. At tila nga mga koys ay may nahahawa na nga sa swerte itong pupunan ng Northport Batang Pier. At kabaliktaran naman ito mga koys dito sa team ni Coach Yingyao na rin or Shine, kung saan ay nakalasap na nga sila ng ikalawang sunod na talo dito sa PBE Commissioner's Cup. At dito nga naman mga koys, maganda naman ang nilalaro ng kailang import na si Dahuan Summers. Kaya lang mga koys ay tila nga kinakapos sila dito sa dulo. At itong Northport Batang Pier mga koys ay nagpapakitang gilas din ang kanilang mga rookie dito sa laban na ito at nagbibigay din ng magandang contribution. So dito naman tayo mga koys sa Magnolia Chicken Templados na simula sa PBE on tour hanggang sa ngayon ay hindi pa nga napuputol ang kanilang winning streak at lalong lalo na mga koys nakakuha sila ng napakagaling na import na si Tyler B, kung saan itong si Tyler B din ay katulad kay Vinky Joyce din ay umi-score din ito ng double figure sa scoring at rebounding palagi dito sa kanyang kupunang Magnolia Chicken Templados. So dito nga mga koys ay nakakakuha rin ng tulong itong si Tyler B dito sa mga locals, lalong lalo na dito sa kanilang mga point guard. At dito nga mga koys, itong si Gio Halalon ay may score nga ng 20 points sa laban na ito kontra dito sa Phoenix Fuel Master, kung saan ang Phoenix Fuel Master naman mga koys ay nakalasap ng una nilang talo dito sa PBE Commissioner's Cup. At itong si Coach Jamaica Harin na nakatikim nga ng una nilang pagkatalo dito sa PBE Commissioner's Cup. So honorable mention naman dito sa kanilang import na si Williams ay maganda naman ang nilalaro nito mga koys at medyo kinapos nga lang sila dito mga koys sa dulo dahil sa magandang depensa rin ng mga bigs nitong Magnolia Chicken Templados. So para naman sa updates dito sa TNT Trupang Giga, ang kanilang import na si Rudy Hollis Jefferson ay mapapatawan nga ng multa dito sa Office of the PBE Commissioners dahil sa nagawang pre-ground foul 2, kung saan ay binatungan niya sa ulo itong Converge Fiber Rixers player na si Mike Nieto.
At ayon nga dito sa paliwanag ni Commissioner Willie Marshall, kung sa katawan nga lang ito pinatama ni Rudy Hollis Jefferson ay hindi ito matatawagan ng flagrant foul penalty 2, at ito nga ay na-evict nga siya dito sa laban mga koys, at hindi nga niya ito natapos ang laban kontra dito sa Converge Fiber Rixers. At dahil nga dito mga koys ay nag-step up naman itong mga local players, lalong-lalo na itong si Jason Castro, kung saan itong si Jason Castro nga ang bumuhat ng kanyang kupunan para manalo dito sa laban kontra sa Fiber Rixers, kung saan itong Fiber Rixers naman mga koys ay nakatikim naman ng kanilang ikadawang sunod na talo dito sa PBE Commissioner's Cup. Ito na nga ba ang sinasabi ni Coach Aldin Ayo na kinakatakutan niya mangyari dito sa kanyang kupunang Converge Fiber Rixers. At dahil nga dito mga koys ay nanalo na nga itong TNT Tropang Giga sa laban dito kontra sa Converge Fiber Rixers, at nasa 1-1 win-loss record na nga ito. Samantala ang kupunan ni Converge Fiber Rixers Aldin Ayo ay nabaon na sa 0-2. Ito nga ngayon mga koys ang latest team standing, kung saan nanguna dito ang Magnolia, Northport at Meralco. So dito naman tayo mga koys sa balita patungkol dito sa PBE na nalulugi na nga daw ito mga koys, dahil simula nung i-air nila ito ang PBE sa channel na E2Z ay malabo na nga daw ang nagiging signal dito mga koys sa reklamo nga ng mga netizens, at gusto nga nilang ibalik ito sa TV5. At isa pa dito mga koys ang nagiging problema nga ay bukod sa malabo na nga mga koys, mahirap daw hagilapin itong channel na E2Z, lalong-lalo na kung hindi ka naka-cable subscriber sa iyong TV. So iyon ang mga nireklamo mga koys sa mga netizens patungkol nga dito sa PBE na mahirap na nga daw hagilapin at mapanood. At isa pa dito mga koys, ang magiging problema pa nga nila ay kukunti na nga lang ang nagiging live audiences nila dito sa mga laban ng PBE. At ito nga ay sinasabi na sa balita na nalulugi ang PBE dahil dito sa mga senaryo na ganitong kukunti na nga ang nanonood sa live audience at kukunti pa ang TV ratings nila. At ito nga mga koys, ang inaasahan nga lang na dito kung maglalaro itong Barangay Ginebra San Miguel, at sigurado ngang dudumugin ito yung live audience. At ito nga mga koys, ang suggestion pa nila patungkol nga dito sa pag-air sa E2Z at ang schedule nga ng PBE ay 2 oras ang pagitan nga bago ang kasunod. Kaya dito nga mga koys, umaabot na hanggang alas 10 o alas 11 bago matapos nga ang laban ng pangalawang games, at 2 oras mo nga antayin ang kasunod na laban. Kaya isa ring problema ito mga koys para sa mga fans ng PBE, at lalong-lalo na dito magkakaproblema nga ang PBE, at sinasabi nga malulugi talaga dito ang PBE dahil alam naman natin yung iba dyan hindi na manonood, lalong-lalo na kung may mga trabaho, at ito nga may mga anak na nag-aaral ay siyempre hindi na magpupursige na tapusin ang panonood nitong PBE kung aabot ito sa alas 11 o alas 12 ng gabi dahil sa 2 oras nga ang pagitan. So sana masolusyonan ito agad ng PBE, dahil kung hindi nga mga koys ay tama naman ang sinasabing malulugi talaga sila dito. Maraming salamat mga koys, God bless you all.